May nagsabi na ba sa'yo na mukha kang mas bata kaysa sa totoong edad mo? Baka may kaibigan o kakilala kang nagulat nang malaman kung ilang taon ka na talaga. Madalas, iniisip natin na dahil lang ito sa lahi natin o sa magagandang skincare products. Pero paano kung may mas malalim pang dahilan? Ang hitsura natin ay hindi lang nakadepende sa ating genes o mga ginagamit na produkto. Sa totoo lang, ito ay resulta ng kung paano tayo mag-isip, mamuhay at humarap sa buhay. Ang ugali, paniniwala at mga desisyong ginagawa natin araw-araw ay may malaking epekto sa kung paano tayo tumatanda. Kung madalas kang sabihang mukhang bata, baka hindi lang ito swerte. Posibleng may ginagawa kang tama nang hindi mo alam. At kung gusto mong malaman kung paano mapanatili ang pagiging fresh at bata, hindi lang sa panlabas kundi pati sa loob, siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic wisdom at life lessons. Tara, simulan na natin. Number 1. May matibay kang kalooban. Napansin mo ba kung paano may mga taong kahit dumaan sa maraming problema ay mukhang bata pa rin? Hindi mo makikita sa kanilang mukha ang stress, lungkot o bigat ng kanilang dinanas sa buhay. Parang hindi sila naapektuhan ng mga pagsubok. Ang sikreto nila, matibay na kalooban. Sa Stoic philosophy, tinuturo na hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon dito. Ang taong may matibay na kalooban ay hindi basta-basta nadadala ng stress. Hindi siya nagpapatalo sa lungkot, galit o takot. Paano nakakaapekto ang stress sa pagtanda? Kapag sobrang stress ang isang tao, tumataas ang cortisol, ang stress hormone na nakakasama sa ating katawan at hitsura. Narito ang ilan sa epekto nito. Kumukulubot at natutuyo ang balat. Nawawala ang sigla at elasticity nito dahil nasisira ang collagen, ang proteinang tumutulong para manatiling makinis, banat at matibay ang ating balat. Laging pagod at walang energy. Napapahina ng stress ang katawan, kaya pakiramdam mo ay laging pagod ka. Naaapektuhan ang postura at aura. Ang taong laging stressed ay mukhang matamlay, laging nakasimangot o parang mabigat ang daladala sa katawan. Kung napapansin mong may mga taong biglang tumatanda pagkatapos dumaan sa mabigat na pagsubok, ito ay dahil hindi nila nakontrol ang stress sa kanilang katawan. Ang stress ay hindi lang sumisira sa mental health, kundi pati na rin sa panlabas na anyo. Sekreto ng mukhang bata, tatag ng loob. Ang mga taong mukhang bata sa kabila ng pagsubok ay may emotional resilience o kakayahang bumangon at mag-move on. Hindi sila nagpapadala sa negatibong emosyon. Kahit may problema, hindi sila nagpapakalunod sa lungkot o galit. Madali silang mag-adjust sa sitwasyon. Imbes na magreklamo, hinahanap nila ang solusyon o tinatanggap ang hindi na nila mababago. Hindi nila pasan ang buong mundo. Alam nilang may mga bagay na hindi nila kontrolado, kaya nagfo-focus sila sa mga kaya nilang gawin. Paano iwasan ang stress para hindi maging mukhang matanda? Kung gusto mong manatiling mukhang bata, hindi lang pisikal na katawan ang dapat mong alagaan. Dapat palakasin mo rin ang isip at damdamin. Narito ang ilang tips. 1. Huwag dibdibin ang mga problema. Gawin ang kaya mong solusyonan at tanggapin ang hindi mo kayang baguhin. 2. Maglaan ng oras para sa sarili. Gumawa ng bagay na nagpapasaya o nagpapakalma sa iyo tulad ng meditasyon, journaling o paglalakad. 3. Matutong magpasalamat. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi madaling natatalo ng stress. 4. Piliin ang mga laban. Hindi mo kailangang pumatol sa lahat ng argumento o problema. Minsan, mas mabuting palagpasin na lang. 5.
Panatilihin ang positibong pananaw. Ang pagiging optimistic ay nakakabawas ng stress at nagpapaganda ng overall well-being. Hindi mo kailangang maging biktima ng stress. Kung gusto mong manatiling mukhang bata, alagaan hindi lang ang katawan, kundi pati ang isipan at damdamin. Ang pagiging matibay sa loob ay isang natural na anti-aging secret. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, makikita mo ang epekto nito hindi lang sa pakiramdam mo, kundi pati sa iyong aura at hitsura. Sa dulo, hindi ang problema ang nagpapamukhang matanda sa atin, kundi kung paano natin ito hinaharap. Kaya kung gusto mong manatiling fresh at youthful, palakasin mo ang loob mo. Huwag magpatalo sa stress at sundin ang stoic mindset ng pagiging kalmado sa gitna ng unos. Number 2, hindi ka takot sa pagbabago. Napansin mo ba ang mga taong parang hindi tumatanda kahit lumipas na ang maraming taon? Laging masigla, puno ng energy, at parang laging may bagong pinaghahandaan sa buhay. Ang sekreto nila, hindi sila takot sa pagbabago. Samantalang may iba naman na mukhang mas matanda kaysa sa kanilang edad. Madalas silang mukhang mabigat ang loob, laging may reklamo, at parang wala nang gana sa buhay. Ano ang dahilan? Takot silang magbago. Bakit mahalaga ang pagtanggap sa pagbabago? Ang pagiging bukas sa pagbabago ay isang sikreto ng pagiging mukhang bata. Ang taong hindi natatakot sumubok ng bago, humarap sa bagong sitwasyon, at mag-adjust sa buhay ay nananatiling masigla at buhay ang isipan. Laging may bagong natututunan. Kapag active ang isip, hindi ito madaling tumanda. Hindi madaling panghinaan ng loob. Mas madali nilang tinatanggap ang mga pagbabago sa buhay. Mas masaya at may excitement. Dahil hindi sila natatakot sa bago, palagi silang may inaabangan. Ano ang epekto ng takot sa pagbabago? Kung ang pagiging bukas sa pagbabago ay nakakapagpanatili ng sigla, ang pag-iwas dito ay nagpapabilis ng pagtanda. Nagiging matigas at matamlay ang katawan. Ang taong ayaw magbago ay parang naninigas sa kilos, pananamit at pananaw sa buhay. Laging stress at negatibo. Madali silang mainis kapag hindi nila kontrolado ang sitwasyon. Pakiramdam nila ay tapos na ang buhay nila. Kapag hindi na sila open sa bagong karanasan, unti-unting nawawala ang sigla sa kanilang buhay. Madalas, ang mga taong takot sa pagbabago ay naiipit sa nakaraan. Ayaw nilang sumabay sa takbo ng panahon, kaya hindi nila napapansin na unti-unti silang napag-iiwanan. Stoic mindset, yakapin ang pagbabago. Ayon sa Stoic philosophy, ang pagbabago ay natural sa buhay. Mas madali ang buhay kung tatanggapin natin ito kaysa labanan. Lahat ng bagay nagbabago. Walang permanente sa mundo. Nagbabago ang tao, sitwasyon at panahon. Ang kapit sa nakaraan ay nagpapahirap sa atin. Kapag hindi mo matanggap ang pagbabago, mas lalo kang mahihirapan. Ang kakayahang mag-adjust ay isang superpower. Kapag kaya mong sumabay sa agos ng buhay, hindi ka basta-bastang natitinag ng stress. Paano matutong tanggapin ang pagbabago? Kung gusto mong manatiling mukhang bata at masaya, matutong sumabay sa agos ng buhay. Narito ang ilang simpleng paraan. 1. Subukan ang bago. Kahit simpleng pagbabago sa routine o bagong hobby, malaking tulong ito. 2. Huwag matakot sa pagkakamali. Lahat ng bago ay may learning process. Hindi kailangang maging perpekto agad. 3. Makinig sa iba't ibang pananaw. Hindi porket iba ang idea ay mali na agad. Minsan, doon tayo may matututunan. 4. Tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kontrolado mo. Ang pagbabago ay parte ng buhay. Mas madali kung matututo kang sumabay. Kung gusto mong manatiling fresh at bata, huwag kang matakot sa pagbabago. Ang pagiging flexible sa buhay ay hindi lang nakakatulong sa mental health, kundi pati na rin sa kabuuang energy mo. Matuto kang mag-adapt,
Huwag pang hawakan ang nakaraan. At higit sa lahat, tanggapin na ang pagbabago ay hindi hadlang. Ito mismo ang magbibigay sa iyo ng mas masaya at makulay na buhay. Number 3, palaging mausisa ang iyong kaisipan. Napansin mo ba na may mga taong kahit tumatanda ay mukhang bata pa rin, puno ng sigla at parang laging may bagong nadidiskubre sa buhay? Ano ang sikreto nila? Patuloy silang natututo at laging bukas sa bagong kaalaman. Sa kabilang banda, may mga tao namang mabilis tumanda, mukhang matamlay at parang wala ng interes sa mundo. Karaniwan, ito ay dahil nawala na ang kanilang pagkamausisa at pagnanais matuto. Bakit mahalaga ang pagiging mausisa? Ang mga taong gustong matuto ay may mas matalas na isipan, mas masayang pananaw, at mas buhay na espiritu. Lagi silang may bagong natutuklasan. Ang patuloy na pag-aaral ay nagpapasigla ng utak at nagpapabagal ng pagtanda. Mas aktibo ang isip nila, parang muscle ang utak. Kapag hindi ginagamit, humihina ito. Mas nag-e-enjoy sa buhay. Hindi sila madaling mabagot at laging may bagong bagay na gustong subukan. Sa madaling salita, ang pagiging curious ay isang natural na sikreto para manatiling mukhang bata. Paano nakakatulong ang patuloy na pagkatuto sa utak? Ayon sa mga eksperto, ang pagiging aktibo sa pag-aaral ay nagpapabagal ng paghina ng utak. Narito ang ilang benepisyo nito. Pinapalakas ang memorya. Ang utak na laging ginagamit ay mas tumatagal at hindi agad humihina. Pinapabagal ang mga senyales ng pagtanda. Mas mababa ang chance ng mga taong mahilig matuto na magkaroon ng sakit tulad ng demensya. Pinapataas ang dopamine levels. Ang dopamine ay isang happy hormone na nagpapasaya at nagbibigay ng energy sa atin. Kaya kung gusto mong manatiling bata ang isip at katawan mo, huwag kang titigil sa pag-aaral at pag-explore ng bago. Ano ang nangyayari sa mga hindi na mausisa? Kung ang patuloy na pagkatuto ay nagpapanatili ng sigla, ang pagkawala naman nito ay nagpapabilis ng pagtanda. Mukhang pagod at walang gana. Nawawala ang sigla sa mukha ng taong hindi na interesado sa bagong kaalaman. Mas mabilis bumabagal ang pag-iisip. Kapag hindi ginagamit ang utak, mas mabilis itong humihina. Nagiging stagnant sa buhay. Nawawala ang excitement at pakiramdam nila ay paulit-ulit na lang ang lahat. Madalas, ang mga taong hindi na mausisa ay mabilis mabagot at mawalan ng gana sa buhay. Pakiramdam nila, wala nang bago. Kaya hindi na sila natututo o na-e-excite sa mundo. Paano mapapanatili ang pagiging mausisa? Kung gusto mong manatiling masigla at mukhang bata, huwag kang titigil sa pagkatuto. Narito ang ilang simpleng paraan. 1. Magbasa ng libro o manood ng educational content. Kahit ilang minuto lang sa isang araw, malaking tulong ito sa utak. 2. Magtanong at mag-explore. Huwag matakot magtanong o subukan ng bago. 3. Sumubok ng bagong hobby o aktibidad. Kahit simpleng bagay tulad ng bagong pagkain o bagong gawain, may epekto ito. 4. Makipag-usap sa iba't ibang tao. Maraming matututunan sa pakikinig sa ibang pananaw at karanasan. 5. Maglaan ng oras para sa self-improvement. Hindi lang sa eskwela natatapos ang pag-aaral. Aralin din kung paano mas gaganda ang sarili at buhay mo. Ang pagiging mausisa ay hindi lang para sa mga bata. Ito ay ugali ng mga taong masayahin, aktibo at mukhang bata. Kung gusto mong manatiling fresh at youthful, hindi lang dapat katawan ang inaalagaan. Kailangan mo ring i-exercise ang iyong utak, patuloy na matuto, maging bukas sa bagong kaalaman at manatiling interesado sa mundo. Dahil ang taong may gustong matutunan ay hindi lang nagiging mas matalino, nagiging mas masaya, mas masigla at mas mukhang bata rin. Number 4. Malaya mong naipapahayag ang iyong emosyon. Napansin mo ba na may mga taong mukhang bata at magaan ang aura, samantalang
Ang iba ay parang mas matanda kaysa sa kanilang edad. Isa sa mga dahilan nito ay kung paano nila hinaharap at inilalabas ang kanilang emosyon. Ang mga taong hindi natatakot ipahayag ang kanilang nararamdaman, masaya man o malungkot, ay mukhang fresh, relaxed at puno ng buhay. Samantalang ang mga taong laging tinatago ang kanilang damdamin ay madaling tumanda, mukhang laging pagod at parang may dinadalang bigat sa loob. Bakit nakakatanda ang hindi pagpapahayag ng emosyon? Kapag hindi mo inilalabas ang nararamdaman mo, may epekto ito sa iyong katawan, isip at hitsura. Nagiging kulubot at natutuyo ang balat. Ang stress hormones mula sa naipon na emosyon ay sumisira sa collagen ng balat, kaya nagkakaroon ng wrinkles at dull skin. Nagmumukhang laging pagod. Ang taong may itinatagong emosyon ay madalas mukhang matamlay at walang sigla. May tensyon sa mukha at katawan. Kapag lagi kang seryoso o hindi nagpapakita ng totoong emosyon, nagkakaroon ng tensyon sa muscles ng mukha na nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda. Kapag hindi mo ipinalalabas ang tunay mong nararamdaman, naiipon ito sa loob at nagiging stress na may negatibong epekto sa iyong kalusugan at hitsura. Bakit dapat mong ilabas ang emosyon? Ang mga taong marunong magpahayag ng kanilang damdamin ay mas mukhang bata at mas masaya sa buhay. Bakit? Mas kaunti ang stress nila. Kapag nailabas mo ang iyong saloobin, hindi ito naiipon sa loob kaya hindi ka mabilis ma-stress. Nagiging totoo sila sa sarili. Ang pagiging honest sa sarili ay nagbibigay ng kalayaan at kagaanan sa pakiramdam. Mas buhay ang kanilang energy. Ang taong marunong tumawa, umiyak o ipahayag ang nararamdaman ay mukhang mas buhay at mas magaan kasama. Hindi ibig sabihin na dapat mong isigaw ang iyong emosyon o maging impulsive. Ang tamang pagpapahayag ng damdamin ay may balanse. Hindi ito pinipigilan, pero hindi rin ito ibinubuhos sa maling paraan. Ano ang epekto ng pagpipigil ng emosyon? Kung ang pagpapahayag ng emosyon ay nakakabata, ang pagpigil naman nito ay nagpapabilis ng pagtanda at nagpapahirap sa mental health. Laging mabigat ang loob. Ang taong hindi marunong maglabas ng damdamin ay parang may dinadalang bigat sa puso at isipan. Nagiging iritable at madaling ma-stress. Ang naiipong emosyon ay lumalabas sa pagiging bugnutin, mainitin ang ulo, o iritable sa maliliit na bagay. Mas madaling tumanda dahil sa stress hormones. Ang taong hindi expressive ay mas madaling magkaroon ng wrinkles at mukhang pagod. Paano mo maihahanda ang sarili sa mas malayang pagpapahayag ng emosyon? Kung gusto mong manatiling mukhang bata at mas magaan sa pakiramdam, matutong ilabas ang iyong damdamin sa healthy na paraan. 1. Maging honest sa sarili. Kung may nararamdaman ka, huwag mong itanggi. Alamin kung ano talaga ang pinanggagalingan ng emosyon mo. 2. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo. Minsan, ang simpleng pagbabahagi sa kaibigan o pamilya ay sapat na para gumaan ang loob mo. 3. Isulat ang iyong nararamdaman. Kung hindi mo kayang sabihin, isulat ito sa journal para mailabas mo ang emosyon sa tahimik na paraan. 4. Gamitin ang creativity. Ang pagsayaw, pagpipinta, pagsusulat, o pakikinig ng musika ay maaaring maging paraan ng pagpapahayag ng emosyon. 5. Mag-relax at huminga ng malalim. Ang meditation at deep breathing exercises ay nakakatulong upang pakalmahin ang isipan at katawan. Ang pagiging mukhang bata ay hindi lang tungkol sa skincare o pagkain ng healthy. May kinalaman din ito sa kung paano mo ipahayag ang iyong emosyon. Kung gusto mong manatiling fresh at youthful, huwag mong ipunin ang iyong nararamdaman. Maging totoo sa sarili. Ipahayag ang damdamin sa tamang paraan at huwag matakot maging expressive.
Dahil ang taong hindi nagpipigil ng emosyon ay hindi lang mas mukhang bata, mas masaya rin, mas magaan sa buhay, at mas puno ng sigla. Number 5. Pinapalibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Napansin mo ba na ang mga taong laging nasa paligid ng mga toxic na tao ay mukhang laging stress, pagod, at parang may dinadalang bigat? Hindi ito aksidente. Ang mga taong nakakasama mo araw-araw ay may malaking epekto sa iyong isip at katawan. Samantala, ang mga taong masaya, relaxed, at mukhang bata ay kadalasang napapalibutan ng positibong enerhiya. Hindi sila madaling mapagod at tila hindi sila mabilis tumanda. Ano ang sikreto nila? Pinipili nilang makasama ang mga taong nagbibigay ng good vibes at positibong impluensya. Paano nakakaapekto ang negatibong enerhiya? Ang negatibong enerhiya ay parang virus. Kapag palagi kang napapaligiran nito, madali kang mahahawa. Narito ang ilang epekto ng toxic na environment. Pakiramdam mo ay palaging mabigat ang loob. Ang laging kasama ang mga taong mahilig magreklamo at magdala ng drama ay nakakapagod sa isip. Mabilis kang mapagod. Ang negativity ay parang hinihigop ang energy mo. Kaya kahit wala kang gaanong ginagawa, pakiramdam mo drained ka. Tumataas ang stress hormones. Ang sobrang stress ay nagpapataas ng cortisol na nagdudulot ng wrinkles, pagod na aura at mabilis na pagtanda. Mas madaling magkasakit. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging nasa toxic na environment ay nagpapataas ng risk ng anxiety, depression, at iba't ibang sakit. Madalas, hindi natin napapansin na ang mga taong madalas nating kasama ang dahilan kung bakit tayo laging stress o parang mabilis tayong tumatanda. Bakit mahalaga ang positibong tao sa buhay mo? Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging palaging kasama ang mabubuting tao ay may positibong epekto sa ating mental at physical health. Nakakabawas ng stress. Kapag masaya at magaan ang paligid mo, bumababa ang stress hormones kaya mas relaxed ka. Mas gumaganda ang mental health. Ang pagiging kasama ang mga taong positibo ay nakakatulong sa emotional stability at nagpapagaan ng pakiramdam. Mas lumalakas ang immune system. Ang good vibes ay nagpapataas ng serotonin at oxytocin, mga hormones na nagpapasaya at nagpapalakas ng katawan. Sa madaling salita, ang pagiging masayahin at ang pagsama sa mabubuting tao ay nakakatulong upang manatili kang mukhang bata. Paano mapalibutan ang sarili ng positibong enerhiya? Kung gusto mong manatiling fresh at mukhang bata, piliin mo ang mga taong madalas mong kasama. Narito ang ilang tips. 1. Iwasan ang mga taong mahilig sa drama at reklamo. Kung may kakilala kang laging may dalang negativity, bawasan ang oras na kasama mo sila. 2. Piliin ang mga taong may good vibes. Humanap ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon, nagpapasaya sa iyo, at sumusuporta sa iyo. 3. Pansinin ang epekto ng ibang tao sa iyo. Kung pakiramdam mo ay palagi kang pagod at drained pagkatapos makasama ang isang tao, baka kailangan mo nang lumayo. 4. Ikaw mismo ay maging positibong tao. Ang good energy ay parang magnet. Kapag ikaw mismo ay masayahin at positibo, mas dadami ang taong may parehong energy na lalapit sa iyo. 5. Ayusin ang paligid mo. Bukod sa mga taong nakakasama mo, mahalaga rin ang space mo. Linisin ang paligid, makinig sa uplifting music, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung gusto mong manatiling mukhang bata at masaya, hindi lang skincare, tamang pagkain, at ehersisyo ang kailangan mong gawin. Mahalaga rin na piliin ang mga taong madalas mong kasama. Ang pagiging nasa isang healthy at positive na environment ay may malaking epekto sa iyong isip, emosyon, at katawan. Kaya kung gusto mong manatiling fresh at mukhang bata,
Palibutan mo ang sarili mo ng good energy sa mga tao, sa lugar, at sa paraan ng pag-iisip mo. Dahil ang taong puno ng positibong enerhiya ay hindi lang mukhang bata, mas masaya at mas magaan din ang buhay. Number 6. Nabubuhay ka ng may passion at layunin. Napansin mo ba na ang mga taong laging may inspirasyon sa buhay ay mukhang mas bata, mas masigla, at parang hindi madaling mapagod? Hindi ito aksidente. Ang pagkakaroon ng pasyon at layunin sa buhay ay isang sikreto para manatiling fresh at mukhang bata. Samantala, ang mga taong parang wala ng gana sa buhay, walang direksyon, o paulit-ulit lang ang ginagawa araw-araw, ay kadalasang mukhang pagod at matamlay. Kapag wala kang passion o inspirasyon, hindi lang damdamin mo ang apektado, pati katawan mo bumabagal at mas mabilis tumatanda. Bakit mukhang bata ang taong may passion at layunin? Ang mga taong may dahilan para gumising araw-araw ay mas mukhang bata dahil mas masigla sila. Laging may bagong bagay silang inaabangan, kaya hindi sila madaling mapagod o mabagot. Laging aktibo ang isip at katawan. Ang passion ay nagbibigay ng energy kaya mas motivated at mas malakas ang katawan. Mas madalas silang masaya at nakangiti. Ang saya at fulfillment sa ginagawa nila ay nagbibigay ng positibong enerhiya na kita sa kanilang mukha. Kapag alam mo kung bakit ka bumabangon tuwing umaga, mas nagiging makulay at makabuluhan ang buhay mo. At ito ay makikita sa hitsura at aura mo. Ano ang epekto ng walang pasyon sa buhay? Kapag wala kang pasyon o layunin sa buhay, mas bumabagal din ang iyong katawan at isip. Narito ang ilan sa mga epekto nito. Parang laging pagod at matamlay. Ang taong walang inspirasyon ay kadalasang walang gana at tila walang sigla. Nawawalan ng gana ang isip. Kapag hindi ka na excited sa ginagawa mo, humihina rin ang mental sharpness mo. Mas madaling ma-stress o ma-depress. Ang taong walang direksyon ay mas madaling dapuan ng lungkot at stress na nakakasira sa overall health. Mas mabilis tumanda. Ang kakulangan ng excitement sa buhay ay nagpapababa ng energy levels at nagpapabilis ng pagtanda. Kapag wala kang passion, parang hindi na gumagana ng maayos ang katawan mo. Unti-unting bumabagal, nawawalan ng sigla at mas madaling tumanda. Scientific backing. Paano nakakatulong ang passion sa pagtanda? Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng passion ay isang natural na paraan para pabagalin ang pagtanda. Nakakatulong ito sa pagtaas ng dopamine at serotonin. Ang hormones na ito ay nagpapasaya, nagbibigay ng motivation, at nagpapaganda ng overall well-being. Pinalalakas nito ang memorya at mental sharpness. Ang taong may passion ay mas mabilis mag-isip at mas aktibo ang utak. Pinapalakas nito ang immune system. Ang pagiging masaya at fulfilled sa ginagawa mo ay nakakatulong upang bumaba ang stress hormones at manatiling malusog ang katawan. Sa madaling salita, ang mga taong may passion sa buhay ay hindi lang mas masaya, mas mukhang bata rin. Paano mo mahahanap ang passion at layunin mo? Kung pakiramdam mo ay parang nawawala ka sa direksyon, huwag kang mag-alala. Maaari mong muling hanapin at sundan ang passion mo sa mga simpleng paraan. 1. Balikan ang mga bagay na dati mong gustong gawin. Ano ang mga bagay na dating nagpapasaya sa'yo? Subukan mong ibalik ang interes mo sa kanila. 2. Subukan ang bagong bagay. Minsan, natutuklasan natin ang passion natin sa pagsubok ng bago, tulad ng isang hobby o bagong skill. 3. Makipag-ugnayan sa mga taong may inspirasyon sa buhay. Ang mga taong may passion ay maaaring maging inspirasyon mo rin upang mahanap ang sarili mong layunin. 4. Gumawa ng maliit na hakbang araw-araw. Hindi kailangang biglaan. Kahit simpleng step lang papunta sa gusto mong gawin ay malaking tulong na. 5.
Itanong sa sarili, ano ang bagay na ginagawa ko na hindi ko namamalayan ang paglipas ng oras? Madalas, ang passion mo ay ang bagay na kayang-kaya mong gawin nang hindi ka nagsasawa. Kung gusto mong manatiling mukhang bata, hindi lang katawan ang dapat alagaan. Dapat alagaan mo rin ang iyong puso at isip. Ang passion at layunin sa buhay ay nagbibigay ng sigla, saya at inspirasyon. At ito ay makikita sa iyong mukha, kilos at energy. Ang taong may dahilan para gumising sa umaga ay hindi lang mas masaya, kundi mas fresh at youthful din. Kaya kung gusto mong mapanatili ang youthful glow, hanapin at sundan mo ang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Dahil ang taong may passion ay hindi lang nagiging matagumpay, mas nagiging masaya, mas puno ng sigla, at mas mukhang bata rin. Number 7. Marunong kang magpatawad at mag-move on. Napansin mo ba na ang mga taong mukhang fresh, magaan kasama, at laging masaya ay hindi nagdadala ng sama ng loob mula sa nakaraan? Ang sikreto nila, marunong silang magpatawad at mag-move on. Samantalang may iba naman na laging mukhang pagod, bugnutin, at parang may dinadalang bigat sa buhay. Madalas, ito ay dahil hindi pa nila napapalaya ang sarili nila mula sa sakit, galit, o pagsisisi sa nakaraan. Bakit ang pagpapatawad at pag-move on ay nakakabata? Ang taong hindi nakakapit sa nakaraan ay mukhang mas fresh at masaya dahil hindi sila madaling ma-stress. Alam nilang hindi makakatulong ang galit at hinanakit, kaya pinipili nilang mag-move on. Mas magaan ang kanilang aura. Ang taong hindi nagdadala ng bigat sa puso ay mas mukhang relaxed at puno ng sigla. Mas positibo ang kanilang pananaw. Ini-enjoy nila ang kasalukuyan kaysa manatili sa nakaraan. Kapag natutunan mong bitawan ang sakit at sama ng loob, hindi lang gagaan ang loob mo, kita rin ito sa iyong mukha. Ano ang epekto ng hindi pagpapatawad? Kung hindi ka marunong magpatawad o mag-move on, ikaw rin ang mahihirapan. Narito ang ilang negatibong epekto nito. Mataas ang stress levels. Ang pagiging bitter ay nagpapataas ng stress na nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda. Mas mukhang matanda at pagod. Ang taong laging may hinanakit ay kadalasang may wrinkles, stress lines, at matamlay na mukha. Laging mabigat ang loob. Ang hindi pagpapatawad ay parang pasan sa likod. Ikaw lang ang nahihirapan, hindi ang taong nagkamali sa iyo. Sa totoo lang, ang hindi pagpapatawad ay mas nagpapahirap sa iyo kaysa sa taong kinasasamaan mo ng loob. Paano nakakatulong ang forgiveness at mindfulness? Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpapatawad at pagiging mindful ay may positibong epekto sa katawan at isip. Pinapababa nito ang stress hormones. Kapag nagpapatawad ka, bumababa ang cortisol levels, kaya mas relaxed ang katawan. Pinapalakas nito ang immune system. Ang mas mababang stress ay nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. Pinahahaba nito ang buhay. Ang mga taong hindi mahilig magkimkim ng galit ay mas madalas maging masaya at mas mahaba ang buhay. Sa madaling salita, ang pagpapatawad at pag-move on ay hindi lang para sa emosyonal na kalusugan. Nakakatulong din ito para manatiling mukhang bata. Paano matutong magpatawad at mag-move on? Kung gusto mong maging mas magaan ang buhay mo, subukan ang mga tips na ito. 1. Tanggapin na hindi mo na mababago ang nakaraan. Huwag mong sayangin ang oras sa pag-iisip sa mga bagay na tapos na. 2. Huwag hayaang kontrolin ka ng galit. Ang sama ng loob ay parang lason. Ikaw lang ang nasasaktan, hindi ang taong kinasasamaan mo ng loob. 3. Matutong magpasalamat. Mag-focus sa kung ano ang meron ka ngayon kaysa sa mga pagkukulang ng iba noon. 4. Palibutan ang sarili ng positibong tao. Mas madaling mag-move on kung kasama mo ang mga taong nagbibigay ng good energy. 5.
Maging present sa kasalukuyan. Matuto kang mag-focus sa ngayon kaysa bumalik ng bumalik sa sakit ng kahapon.